Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, tama nga naman mga pre, kasi itong si Sandro Marcos, siya yung anak ng Pangulo, 'di ba? Siya po yung anak ng Pangulo. And then yung ating Pangulo po ay pinagbantaan nitong Vice Presidente, no, ng mga DDS. Hindi po natin Vice President 'yan. Okay, hindi ko kinikilala na isa itong kumbaga hindi ko po ito kinikilala na Vice Presidente po. Ako mismo hindi ko po kinikilala. No, pero syempre pinagbantaan po, no, si Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos at ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ipapapatay, 'di ba? Papapatay ng nitong si Sara Duterte, no. And then maraming nagalit dito kay Sandro Marcos ng mga DDS lang po yung nagalit na bakit siya daw yung unang pumirma doon sa pag-impeach, no, kay Sara Duterte. Yun yung sabi nila. So, and then dinamay po yung Pangulo na sinasabi nila, hindi, anak yan ni PBBM eh. So, syempre, may alam yung tatay. 'Di ba? May alam yung tatay. Kaya wag nang magmaang-maangan daw yung ating Pangulo, no? So, para naman sa akin kasi, ang nagsabi na po yung ating Pangulo na wag nang pukusan, no? Kasi hindi naman talaga makakatulong, sabi ng Pangulo, yung impeachment na yan. Pero kasi, hindi mo rin masisi yung anak. Pinagbantaan yung tatay. Tatanungin ko kayo, may mga tatay at anak din kayo. Uulitin ko may mga tatay, bilang isang anak katulad nyo, may mga tatay at ina din kayo. Pag ang nanay ninyo or tatay ninyo pinagbantaan ng isang tao, hindi ba kayo mag-iisip ng paraan para managot yung nagbanta? Siyempre gagawa kayo ng paraan, 'di ba? Gagawa kayo ng paraan para mapanagot ang taong ito. Kaya sa mga nangbabash dito kay Sandro Marcos, na mga DDS lang po naman yung nangbabash dito. Sa mga nangbabash, naninira at yung mga nandadamay sa Pangulo kasi sabi, ang utak daw niyan yung Pangulong Bongbong Marcos. No, manghuhula sila eh. Wala naman kayong idea, wala naman kayong ebidensya na talagang kung talaga bang ang Pangulo ba yung may utak niyan. Wala. Kundi hula-hula nyo lang. Sa mga lahat ng gumawa ng panghuhula na yan or kabubuhan na yan, no, masasabi ko lang sa inyo, ang tatangan nyo. 'Di ba? Ang tatapang nyo magsalita diyan sa inyong mga social media accounts. Pero pag pinapatawag kayo, naduduwag kayo. Yung Pangulo, pinipilit ninyong magpa-hair follicle test para matapos na daw yung lahat. Pero kami, pinipilit namin kayo na dumalo sa TRICOM para matapos na yung lahat. Walang pagkakaiba, di ba? Kaya nga lang, medyo lamang kami. Bakit? Kasi, ang inyong pamimilit sa Pangulo ay hindi legal. Okay? Pwedeng gawin ng Pangulo, pwedeng hindi. Nasa Pangulo yan. Kasi halal ng bayan yan. Okay? Pero ang patawag sa inyo ng TRICOM, legal yan. Okay? Legal. As in legal. Diba? Pero hindi nyo nirespeto. Kaya good luck doon sa mga nagpadala ng excuse letter na hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap. At good luck doon sa talagang inignore yung patawag na wala talagang sagot. Diba? Or walang depensa sa sarili niya kung bakit hindi siya makakapunta. Good luck. Diba? Dahil talaga namang magagaya kayo dito sa baklang inutil na to na si Harry Roque. Diba? So, ito mga pre, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon itong kay Sandro Marcos. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. So, ito na nga mga pre, no? Play po natin yung video na to. Meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Okay, share this video mga pre. Ayan, huwag kalimutang mag-like at ring the notification bell. Okay, so ito na mga pre, pakinggan po natin. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung
nagpirmahan na sa impeachment complaint, ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath. Do your duty as a congressman. Okay? Hindi po inutusan, hindi po diniktahan si Sandro ng kanyang tatay na wag or di kaya gawin mo. Wala. Basta bilang isang congressman, gawin mo yung tama or yung nararapat. Okay? Tama yun. So, bilang isang anak, ginawa niya yung nararapat. 'Di ba? Kasi yung tatay niya, kahit sino naman, 'di ba? Kung sasabihin niyo, ay, si Sandro Marcos na may personal na yan. Hindi. Ginagawa niya yung duty niya as a congressman, pero mali kasi yung pagbabanta. Mali yun. 'Di ba? Palpak yun. Hindi maganda yun. Alangan namang hayaan natin yung mga nagbabanta. 'Di ba? Hindi makakabuti yan. Bilang isang congressman, dapat may pangil ka rin. 'Di ba? Bilang isang pangulo, dapat may pangil ka rin. Pero hindi pinapakita sa inyo ng pangulo yung pangil niya. Hangga't maaari, yung pangulo natin mabait talaga eh. 'Di ba? Pero hindi mo masisisi kung yung nakapalibot sa pangulo gustong protektahan yung pangulo at durugin kayo dahil palpak kayo at mali kayo. Hindi niyo masisisi 'yun. 'Di ba? So, tama itong ginawa ni Sandro Marcos. Good job. 'Di ba? Pupuriin natin yung gumagawa ng tama. Siya yung nangunguna, dapat lang. 'Di ba? Alam nyo, pag tayo mga ordinaryong tao nagbanta. Kayong mga kayong mga Duterte, o yung mga sumusuporta sa Duterte, pag pinagbantaan namin yung pangulo nyo, nasasabihin namin, may patong ako kay Digong, ganitong milyon-milyon. O, 'di ba, may kaso agad. 'Di ba? Nung ipapapatay si Digong ng teacher. Anong ginawa niyo sa teacher? Yung lalaking teacher na 'yon, anong ginawa niyo? Kinasuhan, 'di ba? Tanggal pa sa pagka-teacher. Okay? Ang alam ko tanggal sa pagka-teacher 'yun eh. Kasi mali din naman yung ginawa ng teacher kasi. Hindi ko naman ginagatungan yung ginawa ng teacher na pagkakamali. Kundi mali talaga 'yun kasi ang sabi niya, isa-summarize ko na lang, parang ipapapatay niya si Digong, papatungan niya yung ulo ng milyon-milyon. Pero joke 'yun ah. Joke ng teacher 'yun. Pero syempre, mali is mali. Ganun talaga 'yun. Kaya yan ang nangyari sa teacher. Humingi ng sorry. Grabe yung iyak. Halos tumulo na yung sipon. Dahil sa kakasuri. 'Di ba? Mali is mali. Dapat ganun. 'Di ba? Itong kay Sandro Marcos, may dahilan siya eh. Bakit siya yung nangunguna dito? Tama? Ganun lang kasimple 'yun. 'Di ba? Kaya alam niyo mga DDS kayo, mga kupal kayo, mga inutil kayo. Kahit, eto na, ang sabi ninyo, subukan ninyong ipa-impeach si Sara. Magkakaalaman talaga. Magkakagulo talaga. Na-impeach na nga sa Kamara eh. Na-impeach na. Ano pang gagawin nyo? 'Di ba? Eto pa. Meron pa yung sa mga TikTok na nakikita ko na dadanak daw yung tingga sa lupa. Pag na-impeach si Sara. Dumanak ba yung tingga sa lupa? Dugo. Kakalat daw yung tingga sa lupa at dadanak yung dugo. Dugo. Ano nangyari? Kasi, idol nyo kasi si Philip Salvador eh. Pati yung pelikula, sinabayan nyo. Ang tatangan nyo, ang bobobo nyo. Diba? Para magmukha lang kayong cool, gagayahin nyo. Diba? Napahiya naman kayo. Tuloy natin to. Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Ba't alam mo yung nagulat lang dito, yung mga DDS. 'Di ba? DDS. Hindi po ang taong bayan. Okay?
Kasi pag sinabi mong taong bayan, merong kumakampi sa tama. 'Di ba? Ganun 'yon. Merong walang manok. Pag sinabing walang manok, wala silang wala silang pinapanigan, Marcos ka man or DDS. Basta pag mali ka, babatikusin ka ng mga 'yan. Ganun lang 'yon. 'Di ba? 'Yun yung tinatawag na taong bayan. Pero pag sinabing DDS, fake news 'yan. 'Di ba? DDS lang sila. Hindi sila matatawag na taong bayan. Kasi pag sinabi mong taong bayan, malawak 'yan eh. Yung DDS malawak ba? Hindi. Pandabaw lang 'yan, mga DDS. And syempre, may pailan-ilan na naimpluwensyahan sa Visayas at Luzon. Pailan-ilan. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Basic. 'Di ba? Tuloy natin 'to. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Diba? Alam nga naman, huhukayin mo yung lolo. Diba? Tapos, nag-react yung bata. Nag-react yung tao. Medyo may kirot sa damdamin niya, huhukayin mo yung lolo niya. Diba? Siya yung nangunguna. Kaya nga, babalik rin nga natin yung sitwasyon. Kung ako ba, pagbantaan ko yung pamilya nyo, matutuwa ba kayo sa akin? Hindi ba kayo magre-react? Hindi ba kayo gagawa ng paraan para managot ako? Diba? Siyempre, gagawa kayo ng paraan para managot ako. Ganun lang kasimple yun eh. Basic. Diba? Bobo na lang po ang hindi makakaintindi. At pag sinabing DDS, tandaan po natin yan, nandiyan na yung pagiging manyakis nila. Okay? Pag sinabing DDS, pagiging manyakis nila, pagiging sinungaling nila, kasama na yung ka-fake news andyan. Diba? At pagiging kulto nila. Yun. Nandiyan na lahat yan. Nung nag-rally yung Iglesia ni Cristo, tuwan-tuwa kayo. Pero binaboy nyo yung rally ng Iglesia ni Cristo. Nangunguna sa pambababoy si Marcoleta. Kasi hindi sinunod yung sinasabing pagkakaisa. Hindi. So, anong tawag doon? Pambababoy ni Marcoleta sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Marcoleta, hindi ka lang manlilinlang, kundi binaboy mo ang Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Binaboy mo yung Iglesia ni Cristo. Winalanghiya mo yung Iglesia ni Cristo. Sa papaanong paraan na pamwawalang hiya ni Marcoleta? Okay. Sa hindi niya pagsunod sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo na pagkakaisa. Kasi ang in-announce niya doon sa stage nung nagsalita siya ay panlilinlang sa mga Pilipino. Overpriced yung mga bilihin, merong pagbanat. Paano magkakaroon ng pagkakaisa kung bumabanat ka doon sa stage? Nagpaparinig ka sa stage. Pag palagay natin, okay, opinion mo yon. Dahil yun yung reality sa tingin mo. Paano tayo magkakaisa niyan? Kung nagbibigay ka ng opinion mo doon sa stage na makakainit ng bawat isa, makakainit ng ulo ng bawat isa. Kasi tandaan po natin, pag Iglesia ni Cristo, merong DDS niyan, merong pinklawan, merong dilawan, merong pula. Halo-halo yan, nagkakaisa sila doon. Ngayon, pag nagsalita ka doon, wala na, watak-watak na yan. Hindi pala pagkakaisa itong hangarin ni Marcoleta, kundi pagkawatak-watak. 'Di ba? Pagkawatak-watak, ganun. Bumanat siya doon sa stage. Kaya Marcoleta, pag isa ako sa naimbitahan diyan sa Tricom, tatalakayin natin 'yan. Tatalakayin natin. Hindi naman sa galit ako sa iyo, hindi naman. Yung panlilinlang mo pukusan natin. At hindi mo pagsunod sa tinatawag na pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang layunin mo sa nakikita ko in my opinion, hindi talaga pagkakaisa yung nais mo. 'Di ba? Siyempre, nakikita ko ngayon sa mga tumatakbo na mga gusto magpakilala talaga katulad ni Marcoleta at Eli. Gusto nila panay ang topic nila, panay issue. Kasi ang issue sa Pilipinas, mabenta. Totoo po 'yan. Mabenta at kinakagat ng mga Pilipino. 'Di ba? Alam natin yung mga ganyang galawan. 'Di ba? So, pag ako ay naimbitahan diyan sa Tricom, Marcoleta,
pupukusan natin yung kumbaga pinagsasabi ko dito sa video na to. Yun. Doon tayo magsisimula sa sa Iglesia ni Cristo. Okay? Sa panlilinlang mo. At hindi mo pagrespeto sa Iglesia ni Cristo. Miyembro ka pa naman. 'Di ba? So ayun mga pre, eto na, tuloy natin to. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not, but that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Yan mga pre, hindi po namilit si Sandro Marcos na hindi po niya pinilit yung bawat isa na hindi, okay lang ba, napirmahan mo na to, sige na, hindi po. No? Syempre, hindi naman ganun yung si Sandro Marcos, no? Binibigyan pa rin yung iba ng ng kumbaga pagkakataon na mamili kung ano talaga yung gusto nila. 'Di ba? Pipirma ka ba o hindi, nasa sayo 'yan. Walang sapilitan. 'Di ba? So maliwanag po 'yun mga pre, and then good luck sa mga DDS na mga inutil, mga tatanga-tanga, mga kuto. Abay, magbago na kayo, ha? Kasi sinisimulan ng putulin ngayon ng administrasyon yung puno. Alam mo, pag naputol yung puno, mga sanga yung kasunod na mamamatay. O, 'di ba? Ganun 'yon. Kaya kayo, na makutong lupa kayo, ha? Sinasabi ko sa inyo. Hanggang diyan na lang 'yan eh. Yung pag-iingay nyo ngayon, oo, may hangganan 'yan. May hangganan 'yan, tandaan niyo 'yan. 'Di ba? Kaya wala eh. Hindi kayo nakakatulong sa bansang ito. Bagkos, gusto nyong palaging may gulo para dyan kayo kumita. Yun yung source of income nyo. Gusto nyo palagi na ipagtanggol yung mali kasi dyan kayo kumikita. 'Di ba? Sa pamamagitan ng laos na politiko at pogo. Okay? Ganun yun. 'Di ba? Ang hindi nyo pagpunta sa TRICOM, sign of guilt yan. 'Di ba? Sign of guilt. Yun. Tapos ang usapan. 'Di ba? So, ayun lang po yung ating video ngayon mga pre. No? Bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, syempre huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan ha. So, maraming salamat po. May TikTok po tayo, may Facebook, Ballpoint Man 2.0. Kung ano po yung pangalan ng ating Facebook, ay ng ating YouTube, yun po yung pangalan ng ating TikTok at Facebook. 'Di ba? Yun lang po. Para hindi po kayo malito. Iisa lang yung ating pangalan. Okay? So maraming salamat po sa mga sumama sa ating video ngayon. Kung kaabot ka sa dulo na to, abay, i-share mo na ang video na to. 'Di ba? O sa mga nagsi-share ng video natin, maraming salamat po sa inyo. Kasi maraming mga tao ngayon yung biktima ng fake news. So, itong mga vlog natin dito, hindi naman po ito ka-fake newsan, no? Ito po ay para malabanan yung fake news, 'di ba? Para maiwasan na maraming malinlang or mauto. So, ayun lang po yung ating video ngayon. Maraming salamat mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.